Nasa kamay na ngayon ng mga senador ang desisyon sa pagpapatuloy ng Senate Blue Ribbon Committee hearing kaugnay ng mga maanumalyang flood control project. Ayon kay Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Ping Lacson, nakasalalay sa kanyang mga kasamahan kung kailan muling uusad ang investigasyon matapos na ipagpaliban ang pagdinig dahil kinakailangan pa nito ng hindi bababa sa 9 na lagda upang opisyal na maiakyat at matalakay sa plenaryo. Gayunpaman, binigyang diin ni Senator Lacson na ang pagkakaaresto kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico ay maaaring magsilbing mitya upang mas maraming senador ang lumagda sa partial report ng komite. Nauna nang binigyang diin ng chairperson na ang pagpapatuloy ng mga pagdinig ng walang malinaw na konklusyon sa anyo ng isang committee report na maaring pagdebatehan at pagtibayin ay walang saysay at taliwas sa mga panuntunan ng Senado. Samantala, naniniwala si Senator Lacson na ang partial committee report ay maaaring magsilbing daan upang mabuksan ang mas malalaking kaso laban kay Ko. Sa kasalukuyan, nahaharap ang dating kongresista sa mga kaso sa Sandigan Bayan kaugnay ng umano'y anomalya sa mga proyekto sa Nauhan Oriental, Mindoro. Dagdag pa ng senador, ang kanyang 2 privilege speech at ang mga naunang pagdinig ng komite ay naglantad ng mas mabibigat na pananagutan ng dating House Appropriations Chairperson, partikular na sa mga kontrobersyal na proyekto kontra baha sa Bulacan. Kaugnay nito, welcome naman kay Senate President Pro Tempore Lacson ang utos ng Office of the Ombudsman na magsagawa ng lifestyle check sa 26 na tinaguriang contractors o mga mambabatas na umano'y sangkot bilang mga kontratista sa mga proyekto ng pamahalaan. Ayon sa senador, isang positibong hakbang o well and good ang pagsisimula ng pangangalap ng ebidensya dahil malinaw na may umiiral na conflict of interest sa ganitong kalakaran. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.